Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! May nakuryente na naman! Mag-anak sa Nueva Vizcaya, patay matapos makuryente habang nagsasampay. Sa pool sa CCTV, bahay ng isang negosyante sa Marikina, pinasok ng kapusgang. Mga sospek, nagpanggap na pulis. Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez, ipinatawag pero hindi pa sumasalang sa impeachment trial. Naka-wheelchair at nakaposas na si Senator Marcoleta, dinala sa PGH para masuri muli kung pwede nang ilipat sa kulungan. 10 kilong bigas na pinamigay ng pamahalaan, butas daw ang sako kaya kulang sa timbang. Pinoy Tennis Pride, Alex Yala, winelcome at pinarakalan sa Malacanang. Si BBBM, hindi na itago ang pag-fanboy kay Alex. Eto na nga. James Reid, kabado raw sa kanyang pagbabalik teleserye kasama si Catherine Bernardo. Nakuryente sa sampayan ang mag-asawa at kanilang 10 taong gulang na anak sa Nueva Vizcaya. Patay silang 3. Ang masaklap pa na ulila nila ang batang 3 taong gulang pa lamang. Narito ang Frontline Report. Lapnos na balat sa tiyan, kamay, braso at talampakan. Yan ang sinapit ng isang pamilya sa Solano, Nueva Vizcaya matapos makuryente sa kanilang bahay. Natagpuan na lang silang nakahandusay at wala ng buhay sa kanilang banyo. Ayon sa investigasyon, unang nadali ang 36 anyos na tatay nang sinubukan niya umanong magsampay ng damit sa alambre pagkatapos nitong maligo. Pero lingid sa kaalaman nito, may nabalatang wire na nakadampi sa alambre. May nakita po silang extension na dugto-dugtong po yung connection po niya. Then may nakita po sila sa gilid po ng bahay na nakasabit po yung extension po na yun na may open wiring po na hindi po na electrical tapean po ng maayos. Sinubukan raw itong sagipin ng kanyang asawa na kaiigib lang noon ng tubig sa balon at ng 10 taong gulang na grade 5 student nilang anak. Pero nakuryente rin ang dalawa. Ayon sa mga pulis, posibleng ilang oras nang lumipas bago pa natagpuan ang kanilang katawan. By the time of the discovery, nag-undergo na po ng state of rigor mortis yung mga bodies, suggesting na mas earlier pa sila na kuryente. Ang rigor mortis po kasi nagsisetting yan mga 5 or 6 hours after ng pagkapatay. Naisugod pa sa ospital ang 3 pero idiniklara ring dead on arrival. Naulila ng pamilya ang bunsong anak na 3 taong gulang lang. Sakit po sa loob kasi yun nga po, tatlo pa po silang namatay. Then meron pa pong isang bata na walang kamuwang-muwang is nawalan na po ng pamilya. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang San Luis Elementary School sa kanilang mag-aaral na nasawi sa insidente. Sa ngayon, nangihingi ng tulong pinansyal ang mga kaanak para sa pagpapalibing ng mga biktima at sa naulilang anak. Nitong Biyernes lang sa Quezon City, 3 magkakapatid ang nasawi rin matapos makuryente dahil sa kanilang sampayan. Gawa sa bakal na tubo ang sampayan na saktong nasabitan ng wire. Paalala ng Bureau of Fire Protection, kapag nakakita ng taong nakukuryente, huwag siyang hawakan dahil pati ikaw ay makukuryente. Kung maaari, agad patayin ang source ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Patay ang isang graduating student ng Mabagok matapos mahulog sa tricycle. Pero hinala ng pamilya ng biktima, hindi aksidente ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ginigising ng lalaking yan ang babaeng nakahiga sa loob ng kanyang tricycle sa Balagtas, Bulacan. Kita sa CCTV na huminga pa ang biktimang si Florence Claro, 23 anyos. Ipinarada ng driver ang sasakyan sa tapat ng isang klinik. Dito na binuhat ng driver ang babae at dinala sa loob ng klinik.
Bakit nga ba biglang isinugod sa doktor ang biktima? Base sa investigasyon, nahulog ang babae sa tricycle. Pasado alas 11 ng gabi noong nakaraang Miyerkules, naagip pa ng CCTV mula sa isang bahay ang pagpara at pagsakay ni Claro sa tricycle hanggang sa maririnig ang ilang residente na sumigaw na may nalaglag. Yun na pala ang babaeng pasahero. Ilang beses sinabihan ng driver na si Bobby Bugayon na nahulog na ang pasahero niya pero tila wala itong narinig. Ito pa ang pagtataka. May pintuan naman ng tricycle at may katabi pala ang biktima. Yung katabi pa niya ay kapatid ng driver. Dahil dyan, duda ang ina ni Claro na baka may foul play sa nangyari. Sa pagpalagay natin nahulog ang anak ko, ano nga ang nangyari? Bakit nahulog ang anak ko? Maraming tanong na walang sagot. Ang inaano ko lang, hustisya, hustisya, hustisya. Bagamat nadala ang biktima sa klinik, pinalipat siya sa ospital dahil hindi raw siya kayang gamutin sa klinik dahil sa tindi ng pagkakabagok. Nadala naman siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Nakatakdang magdemanda ang pamilya ng biktima oras na mailibing bukas si Claro. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ikalimang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, sinubukang tibagin ng defense team ng bise ay kalawang testigo ng prosekusyon. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, anong update dyan? Julio, sa mga oras na ito, hinihintay pa rin natin kung darating ba si VP Sara Duterte dito nga sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial dito sa Senado at hinihintay din natin kung maisasalang pa ba sa witness stand ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa original kasi na calendar ng impeachment court ay dapat ngayon sumalang si Lopez pero as of now, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanong ng prosekusyon at defense kay Attorney Jeremy Lotok, ang NBI Regional Director na nakasalang simula pa kahapon and then itinuloy ngayong araw na ito. At kanina nga, Julius, sa pagpapatuloy ng cross-examination naman ng defense team kay Attorney Lotok ay iginiit nila wala raw pagbabantang ginawa ang Vice Presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang mga pahayag daw na sinabi ni VP Sara noon sa kanyang online press con noong November 2024 ay bilang sagot lamang sa mga tanong sa kanya sa naturang press con. Sinubukan ng mga abogado ni VP Sara Duterte na palabasin na walang basihan ang paniniwala ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na seryoso at totoo ang di umano'y banta ng bise dahil wala naman daw personal na kaalaman si Lotok kung totoo ba o hindi na kumontrata nga ng hitman ang bise. Kaya ang paulit-ulit na tanong ng defense team sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination kay Lotok na dating pinuno ng NBI Cybercrime Division, may personal knowledge ba siya kung totoo o hindi ang mga sinabi ng bise sa online press conference. Pakinggan natin ang bahagi ng cross-examination kay Attorney Lotok. Do you have personal knowledge or not? Your Honor, the video dated November 26, 2024, the Vice President reiterated... It's answerable by yes or no, Your Honor. How can he be... He's answering. How can he be... Counsels, kindly settle down. This is not a college debate. Attorney Lotok, the question was simple. Kindly answer the question directly. That utterances made by the Vice President that she contracted a person, I do believe that's sir, because of the pieces of evidence that we've gathered, sir. Nanindigan naman si Attorney Lotok na base sa kanilang investigasyon, sinabi ng bise na may kinontrata siyang papatay sa Pangulo oras na may mangyaring masama sa kanya. At naniniwala daw siya na totoo ito. Pero dinikdik siyang muli ng defense team. Nasaan daw ang personal knowledge kaugnay niyan? Sunod na ipinunto ng mga abogado ng bise. Direkta bang sinabi ng bise ang umunoy pagbabanta kina PBBM, First Lady at dating Speaker? Pakinggan muli natin ang bahaging yan ng impeachment trial, Julius. Well, the fact na sinabi niya yan in public, Again, Your Honor, definitely narinig maybe yun ask ng for a more Presidente. responsive answer. Attorney That's the answer. Lotok, kindly answer. The answer is actually quite obvious. It's a simple question. Did the Vice President utter those statements directly towards the persons allegedly threatened?
We believe so, Your Honor, because the utterances was made in public. Bago naman yan, muling ipinalabas ng defense team ang bahagi ng online press con ni VP Sara noong November 23, 2024. Kabilang dyan ang ilang pahayag ng bise laban kay Romualdez at Pangulong Marcos. Tanong ng abogado ng bise, masasabi ba ni Attorney Lotoc na totoo ang mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press con? Pero nag-object dyan ang prosekusyon dahil hindi naman daw competent si Attorney Lotoc na sagutin kung totoo o hindi ang laman ng pahayag ni VP Sara. Pakinggan muli natin ito. She spoke about Speaker Martin Romualdez as well as the President. Can you confirm or do you know for sure that these statements about Martin Romualdez or the President are true? Objection. Incompetent. This witness is highly incompetent as to whether he knows whether those statements. Again, I do not know personally about the factual circumstances. What I know is that she uttered those statements. We're satisfied with that answer, no? Dahil dyan, sabi ng defense team, hindi rin makukumpirma talaga kung totoo na kumontrata nga ng hitman si VP Sara kahit sinabi niya ito sa kanyang online press con. Dahil wala naman nga raw personal knowledge dito si Lotoc. Pakinggan muli natin ito. VP Sara said that she already talked to a person, then we cannot confirm the truth because this witness does not have personal knowledge. The defense is entitled to their own conception of things. They're entitled to their own imagination. That's all. Ipinasok din ng defense team sa argumento nila kanina sa impeachment court na abogado si VP Sara at maalam daw ito sa batas. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court Relevance, attorney? Your Honor. Relevance. There are a lot of lawyers here, and you don't know what their grades are. So my question to you is this. If she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? If you know. I don't know that, Your Honor. All right. Tinanong naman ng defense team at maging ng ilang senador kung inimbestigahan din ba ng NBI ang tungkol naman sa sinabi ni VP Sara na may banta rin sa kanyang buhay. Pero paliwanag ng NBI, wala silang nakuhang matibay na ebidensya kaugnay sa di umano'y banta sa buhay ng bise dahil hindi rin naman siya nagpaliwanag kaugnay nito sa NBI. Hindi rin daw siya dumalo sa mga paanyaya ng NBI sa kanya. Isa pang lumutang sa paglilitis ay ang tungkol sa Operation Romanov na nauna nang sinabi na di umano banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang buong pamilya. Yan ang tanong ng isang vlogger kay VP Sara sa kanyang online press con na sinagot niya ng tungkol sa pag-hire niya ng pagpatay o ng papatay sa Pangulo oras na may mangyari sa kanya. Inungkat ni Senator Raffy Tulfo na ang unang nabanggit na ama na Oplan Romanov na pumapatungkol sa pag-massacre sa huling ruling family sa Russia, ang mga Romanovs, ay si Baste Duterte mismo ang unang nagsabi niyan. Kaya yan daw ay banta sa buhay ng First Family at hindi ng Vice-Presidente. Pakinggan natin ang bahaging yan ng pagdinig. I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the First Family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung First Family. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Raffy Tulfo clarified na yung palang Oplan Romanov, a threat against the First Family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President.
And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part ba ng open source nyo yun? Part ng In this particular investigation that you conducted? Hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. May pagkakataon din na pina-admonish o pinapasabihan ng prosekusyon si Attorney Vinluan ng defense panel. Nagbitiw daw kasi ito ng side comment laban kay Attorney Lotoc na hindi raw karapat-dapat. Tinanong kasi ni Vinluan kung bakit nag-conclude sila Lotoc na biktima ng grave threat sila Pangulong Marcos samantalang hindi sila nagpakita sa NBI para magreklamo. Pero sabi ni Lotoc, hindi na kailangan magreklamo dahil sapat ang ebidensya ng grave threat laban kay VP Sara. Pakinggan natin yan. Nakausap niyo ba sila ng personal? No, sir. And yet, you concluded that they were victims of grave threats, correct? Based on the evidence we've gathered, yes, sir. So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion, The evidence is clear, sir. according to you. Oh, objection, Your Honor. I move that. Oh, wait. Counsel, We cannot let this No, pass. that's part I of- move, Your Honor, that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV. No, That is his answer. If At sa huli, pinagsabihan ni Presiding Officer Senator Judge Jesus Cordero ang magkabilang kampo ng prosekusyon at depensa na iwasan ngang magsabi ng mga side comments patungkol man yan sa witness o sa isa't isa at ipapastrike off the record daw yan. Situationer lamang sa mga oras na ito, maglilimang oras na nagumugulong ang impeachment trial at ang nakaupo pa rin o ang nakasalang pa rin sa witness stand ay si Attorney Jeremy Lotoc. So far, nasa redirect examination na siya. Ibig sabihin ay prosecution muli ang nagtatanong sa kanya at every now and then ay binibigyan pagkakataon yung mga senador na magtanong kay Attorney Jeremy Lotoc. Again, hindi pa natin sure kung may uupo pa nga si Attorney Zulaika Lopez ngayong gabing ito. Julius, balik sa'yo. Mayan, napag-usapan din ang tungkol sa sinabi noon ng Pangulo na bukas siyang makipagkasundo sa bise. Ano ang pinunto ng defense team kaugnay nito? Ang sinasabi ng defense team kaya nila pinakita yung video na yan is parang mukha daw bang biktima ng grave threat. Kumbaga, yung relationship na ini-establish nila, kung takot daw ang Pangulo sa pagbabanta ni VP Sara, maiisip ba niya na magkaroon pa ng reconciliation? So basically, kasi kahapon, kung maalala niyo, Julius, ang sinasabi rin kasi nila Attorney Jeremy Lotoc, isa sa mga basehan nila kung bakit naniniwala at kumbinsido sila na totoo at seryoso itong pagbabanta ay yung relasyon ni Pangulong Marcos at ni VP Sara Duterte kung saan binalikan nila yung video, isa ring press conference noong October 2024 at sinabi nga ni VP Sara na toxic na yung relasyon nila ng Pangulo. Pero kanina, kinounter yan ng defense at tama ka, nagpakita naman sila ng isang interview ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi niya na open siya sa reconciliation. So basically, the defense was saying na yan ba yung magiging statement ng isang tao na biktima ng pagbabanta at takot sa pagbabanta ng VP Sara, magiging open ba siya sa reconciliation kung talagang naniniwala siya na may banta laban sa buhay niya? So yun basically yung laman nun, Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Pinalutang sa impeachment trial kung ano ba talaga ang grave threats. Dapat bang may takot na naramdaman ang binantaan ni VP Sara o sapat na ang opinyon ng publiko? Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng prosekusyon at depensa sa usaping yan? Yes, Cheryl, muli ngang iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi raw maituturing na pagbabanta itong mga binitawang salita ng bise doon sa kanyang online press con noong November 2024. Hindi naman daw kasi direktang sinabi mismo ng bise ang mga banta umano dito nga kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa kay Atty. Lotoc, nagsalita si Senator Judge Pia Cayetano. Tanong niya sa magkabilang kampo, kailan ba maituturing na grave threats ang isang pahayag? Dapat ba may takot na naramdaman ang taong tinakot o sapat na ba na may pampublikong pagtanggap sa sinasabing grave threats? Una na kasing nasabi ni Lotoc na base sa kanilang investigasyon, ikinabahala at ikinatakot ni na PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Romualdez ang mga binitawang pagbabanta ni VP Sara. Sabi ng prosekusyon, mismong Korte Suprema ang nagsabing hindi na kailangang makaramdam ng takot ang binantaan para masabing grave threats. Giit naman ng depensa, hindi nagbanta ang bise at sumagot lamang sa isang tanong sa online press con. Panoorin po natin itong bahaging yan ng paglilitis. All that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Galing mismo sa Supreme Court of the Philippines. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. Kalaunan, nag-focus ang depensa sa kasong inciting to sedition ng NBI laban kay VP Sara. Nagpakita ang defense team ng ilang news articles na tila nagpapatunay na hindi naman na-overthrow o napatalsik sa pwesto si PBBM taliwas sa aligasyong inciting to sedition. Pero bago yan, inusisa na rin ni Senator Judge Pia kung alam ba ng NBI ang pagkakaiba ng babala sa isang pagbabanta. Narito ang sagot ni Atty. Lotoc. Pakinggan po natin. Just in my own opinion, although warning is maybe there is a what we call an event-based condition. Pwedeng ganon na pag inulit mo itong gagawin ko sa'yo. Pwede hong warning yon. Di ba ganun din yung threat? Yung threat, Your Honor, pag ang threat is with a condition, pwede ho siyang mag-fall ng ganon. Pag sinabi ng threat is pag ginawa mo to, ito ang gagawin ko sa'yo. Papatayin kita. Papatayin ko yung pamilya mo. Papatayin ko yung ganyan. So para siyang nag-overlap, depende sa appreciation for us ng investigator. Insofar as the NBI Cybercrime Division is concerned, what we did is we established the elements of the grave threats based on the surrounding facts and circumstances. And then, we conclude that indeed, nag-violate ho ang ating Vice Presidente. Samantala, muli na namang naungkat sa trial kanina ang clerical errors sa ilang dokumento ng NBI na paulit-ulit napapansin ng defense team. Kaya ang tanong ng depensa, hindi pa ba nalalabag ng mga ganitong typographical error ang due process? Sabi dyan ni Lotoc, hindi mabubura ng simpleng errors ang mga pagbabanta ng bise. Una na rin niyang binatikos ng prosekusyon sa isang press con bago ang paglilitis. Pakinggan po natin ito. Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. Kung itong mga supposed errors na to, meron bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente? Does not change the gravity and the seriousness. Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
Cheryl, sa mga oras nga na ito ay nakasalang pa rin sa redirect examination ng prosekusyon itong si Attorney Jeremy Lotoc, yung NBI Regional Director. At hinihintay pa natin kung may oras pa ba at maisasalang pa ba sa witness stand. Ito nga itinuturing niya hostile witness ng prosekusyon na Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Balik sa iyo, Cheryl. Marian, sa isang punto, tila nag-focus na nga ang pagtatanong ng depensa sa kaso ng NBI kay VP Sara. Mahalaga pa rin ba ito sa trial? Nako, Cheryl, kanina nga bago nga nagkaroon ng break, nakita natin matapos yung paligoy-ligoy at paulit-ulit na pagtatanong ng depensa nga dito nga sa cross-examination nila kay Attorney Lotoc, nilinaw nila Senator Judges Tito Soto at Kiko Pangilinan kung ano ba talaga ang issue. Tama ka kasi nasentro na nga yung pagtatanong ng depensa dito nga sa kay Attorney Lotoc tungkol doon sa mga inihain nila nga grave threats at inciting to sedition na reklamo laban kay VP Sara. Giit nga po ng mga senator judges, ano ba talaga ano ba yung tinutugunan o nililitis lamang ng impeachment court? Ito lamang po ay mga impeachable offenses. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng paglilitis. Naliligaw ako because I think that even some members of the public that are watching naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness? Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa ho sa court, Your Honor. Nasa preliminary investigation pa lang ho yung case natin. So pero sa regular courts pinafile, di ba? Yes po. Opo. Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba? Opo, Your Honor. At saka other high crimes. Yes po, Your Honor. Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba? I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na... Pero hindi yun ang main charge, di ba? Yes, Your Honor. Betrayal of public trust. Opo. Sige, kasi naliligaw ako Cheryl, paglilinaw naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan dito nga kay Attorney Lotoc kung edited ba ito nga video ng pagbabanta ni VP Sara. Sagot po dyan ni Attorney Lotoc, hindi po yan AI, hindi rin yan fabricated at hindi rin po yan spliced. Yan muna ang latest. Balik po sa'yo, Cheryl. Marian, ano na yung update sa testigong si Zulaika Lopez? Itinuturing pa rin ba siyang hostile witness ng prosekusyon at makakapagbigay pa ba siya ng testimonya ngayong gabi? Sa mga oras na to, Cheryl, mag-aalas 7 na ng gabi. Yan din, yung tanong na hinihintay nga natin na masagot kung matatapos ba itong pag-redirect examination ng prosekusyon at kung magkakaroon pa ba ng recross dito nga sa nakasalang po ngayon na testigo na si Attorney Lotoc. At maya-maya lamang hihintayin nga po natin kung magkakaroon pa ba ng oras, ng panahon na maisala nga po ito si Attorney Zulaika Lopez. Dahil kung maalala po ninyo, ngayong araw po, Tuesday sana nakatakda itong kanyang pagsalang dito sa witness stand at bukas naman po inaasahan naman natin na isasalang naman po itong si Captain Belinda Bello, yun naman pong Executive Director ng Office House at Sergeant at Arms po ng Kamara. Yan muna, Dictas. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Hindi pa rin umaharap ng personal si Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Binuweltahan naman ng bise ang kaso laban sa kanya na wala raw pasihan at ebidensya. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, may impormasyon ba kung nasaan na ngayon si VP Sara? Julius, umugo nga ang usap-usapan na darating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte para sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Yan ay lalo nga't nakatakdang sumalang sa impeachment sa Senate witness stand ang Chief of Staff ng Bise na si Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, nandito lang sa Maynila ang bise pero hindi pa sigurado kung makadadaan siya sa impeachment trial ngayong araw. May mga meeting daw kasi na dadaluhan si VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Powa. Wala pa kasi hindi nga niya masabi kung anong oras siya o kung makakahabol siya.
Basically, tinanong ko siya kung makakapunta siya today. Ang sabi lang niya sa akin, unsure because I have meetings, but tingnan natin kung makahabot. Samantala, naglabas naman ng pahayag si VP Sara kanina bago magsimula ang paglilitis. Muli niyang binatikos ang kaso laban sa kanya na anyay wala namang ebidensya. Paulit-ulit lang daw ang sinasabi tungkol sa umunoy pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Inimbento rin daw ang naratibo tungkol sa umunoy assassin. Dagdag ng bise, sinisira nito ang integridad ng public institutions at sinasayang ang pera ng taong bayan. Giit ni VP Sara, mapagkakatiwalaang ebidensya ang dapat na basihan ng impeachment at hindi sa mga espekulasyon at gawa-gawang alegasyon. Pumalag naman ang House Prosecutors sa pahayag ni VP Sara. Tanong ng spokesperson ng prosekusyon na si Congresswoman Renico, pareho ba sila ng pinapanood na impeachment trial? Pakiramdam natin, hindi lang tayo ghosted, pero gaslit din. Dahil all of us, the whole nation, watched the video. We all watched the evidence. Nakita natin, binitawan ni VP Sara yung mga salita na yon. At simple lang po yung pinag-uusapan natin. Yung mga salita na yon, threats sila, and is it enough to continue her hold on to power? Julius, kahapon naman ay bumisita si Vice President Sara Duterte sa Santa Ana Church sa Davao City sa kasagsagan ng ika-4 na araw ng kanyang impeachment trial. Hanggang ngayon, Julius, ay hindi pa rin malinaw kung kailan siya haharap o kung haharap man si VP Sara ngayong araw sa kanyang paglilitis. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Nagpa-medical exam si Senator Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital. Sa kabilayan ng una na niyang medical exam sa PNP General Hospital kung saan nadiskubre ang ilang karamdaman ng senador. Live mula sa Krame, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, bakit ipinamedical ulit ang senador? Cheryl, isinailalim sa Independent Medical Assessment sa UP Philippine General Hospital, Senador Rodante Marcoleta kaninang umaga. Maaring maging basehan ang resulta niyan kung ililipat na ba sa kulungan si Senador Rodante Marcoleta. Naka-wheelchair, naka-bulletproof vest at nakaposas si Senador Rodante Marcoleta nang dumating sa UP Philippine General Hospital kaninang umaga. Ibinyahe ang senador mula sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Isinailalim sa medical examination si Senador Marcoleta alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Ito'y para mawala ang agam-agam kaugnay sa kondisyon ng kalusugan ng senador. Sa kanyang pagdating, agad na sinuri ang kanyang vital signs. So aside from that is ginawa lahat yung mga laboratory examinations to the echo, to include yung to the echo, x-ray, yung sa respiratory niya, and then yung physical examination niya kung may mga masakit siyang nararamdaman, and so on and so forth. Matatanda ang nauna nang isinailalim sa mga nasabing medical examination si Marcoleta sa PNPGH. Doon inalahad ang iba't ibang iniindang karamdaman ng senador, gaya ng mild pneumonia at mataas na bad cholesterol. Paglilinaw naman ng PNP, hindi naman duda ang anti-graft court sa nauna ng findings mula sa PNPGH. Rather than doubting yung evaluation po ng ating mga doctors dito, ay ginawa po ito ng Sandigan Bayan para po ma-erase na nga any doubts from the public. Yung doubts at yung agam-agam ng ating publiko. Ayaw po natin pangunahan, pero we stand by our doctors here na they will not gamble with their futures, with their careers, para po walang reason para gawin po nila yan. Bukod dito, ito rin daw ang magdidikta kung kinakailangan pang manatili ni Marcoleta sa PNPGH o kung maaari na siyang ilipat sa New Quezon City Jail. Posible raw lumabas ang resulta ng medical examination ni Senador Rodante Marcoleta ngayong araw. Personal yang isusumite ng UPPGH sa korte bukas upang magsilbing testigo sa kondisyon ng kalusugan ng senador. Samantala, nilinaw din ng PNP
kung bakit pinagsuot ng bulletproof vest ang senador sa ibabaw ng kanyang bikini shirt. You know, it is a procedural na procedures namin yan, no? Security procedures namin yan dahil nga malay natin, alaw naman natin kung baka may mangyari along the way. Ayaw nating mangyari yon. All the protection measures should be done to include that, yung pagsuot niya ng vest, ano? And then kung nakita nyo din na naka-wheelchair siya, it's because ayaw na natin na may magdagdag pa ng stress. Nilinaw rin ni Colonel Ko na protocol ng ospital na naka-wheelchair ang pasyente tuwing i-discharge. Cheryl, bandang 1:33 ng hapon naman ibinalik sa PNP General Hospital dito sa Campo Crame si Senador Dante Marcoleta. Posible nga bukas naman magdesisyon ang Sandigan Bayan kung tuluyan ang iko-commit o ililipat sa kulungan si Senador Dante Marcoleta. Kinakailangan ring personal na magpakita sa korte ni Senador Dante Marcoleta bukas ng umaga. Cheryl? Maraming salamat mo, Baljerno. Jazz Paredes. Sa ibang balita naman, sumiklab mga apoy sa isang barangay sa Tondo, Maynila. Natupok ang mga bahay roon habang kanya-kanyang salba na mga gamit ng mga residente. Live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ilang oras nang nasusunog dyan? Julius, patuloy pa nga yung ginagawang pag-apula ng sunog dito sa Barangay 152 dito sa Dagupan Extension sa Tondo, Manila. At sa ngayon ay patuloy pa rin yung nakikita nating pagdating ng mga bombero para apulayin ng apoy. Pasado 4:00 ng hapon kanina, sumiklab ang apoy sa mga bahay na malapit sa riles ng tren. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Bukod dyan, walang kalsadang madaanan ng mga bombero kaya pahirapan sila sa pag-apula. Agad na itinaas ay ika-4 na alarma ang sunog. Ang mga residente, kanya-kanyang salban ng kanilang mga gamit. Habang iba naman, wala nang nagawa kundi pagmasdan na lang ang natutupok nilang mga bahay. Julius, sa ngayon, aabot daw sa 100 na bahay yung maaaring natupok, no? Isinisisi ito ng mga residente sa mga illegal na koneksyon ng kuryente at sa ngayon, ina-assess pa ng DSWD at ng LGU kung saan dadaling evacuation ang halos aabot daw ng 2,000 hanggang 6,000 katao dahil karamihan ng mga bahay dito na gawa sa light materials, ginagawa rin nilang apartment o paupahan kasi isang bahay umaabot ng 5 pamilya yung naapektuhan ng sunog. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Nilooban ng 8 lalaking miyembro umano ng Gapos Gang ang isang bahay sa Marikina City. Ang modus nila, magpakilalang mga pulis, igapos sa mga biktima saka magnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pasadong hating gabi nitong Lunes, bumaba mula sa itim na van ang 5 lalaki sa parking lot ng isang restaurant sa Sumulong Highway, Marikina City. Dumating din ang 3 lalaking sakay naman ng pulang kotse. Pansamantala silang nag-usap. Ilang sandali pa, sabay-sabay na silang umalis sa lugar. Ayon sa Marikina Police, miyembro sila ng notorious na Gapos Gang. Pinunteriya ng grupo ang bahay ng isang negosyante sa Barangay Concepcion 2. Pinasok po ng 8 kalalakihan ang isang bahay na kung saan sila po ay nagpanggap bilang miyembro ng kapulisan na sinasabi po nila na they are armed with a search warrant at sila ay nagsabi dun sa mga nakatira doon na mayroon po silang hinahanap na tao. Pinutol pa umano ng mga sospek ang koneksyon ng Wi-Fi at sinira ang CCTV cameras. Ginapos nila ang mga biktima gamit ang plastic cable ties habang tinututukan ng baril. Tinangay ng grupo ang iba't ibang mamahaling gamit, alahas at pera na aabot sa 3.4 million pesos ang halaga. Nagtagal pa ng halos 1 oras ang Gapos Gang sa loob ng bahay ng mga biktima. Nagawa naman ng isang biktima na makapag-message sa mga pulis gamit ang cellphone, kaya agad na rumisponde ang mga tauhan ng Marikina Police. Naabutan nilang pasakay ang ilang sospek sa tatangayin sanang SUV ng mga biktima. Kaya nag-introduce agad kami as police. Pero nung pag-introduce namin police, instead na huminto, magpakilala, agad silang tumakbo. Nasa pool sa CCTV ang pagtakas ng 3 sa mga sospek. Na-aresto naman ang 5 nilang kasama. Nakuha mula sa kanila ang ilang baril, improvised firearms o sumpak, mga bala, plastic cable ties, iba't ibang ID at ang peking warrant. Nakumpiska rin ang ilang balaklava o face mask na ginamit pantakip sa mukha ng mga sospek, bagay na hindi ginagamit sa lehitimong operasyon ng mga pulis. Ito kasing mga pasok nitong mga grupo nito is kahina-hinala agad. Pagpasok, puputulin ka agad nila yung
yung kawad ng Wi-Fi para dun sa connectivity ng CCTV na hindi naman talagang regular na gawain yan. Hindi kasama sa operational procedure namin yung paggamit ng mga bonnet na yung pagpasok. Tinutugis na ang tatlong nakatakas habang inaalam pa ang ugnayan ng grupo sa mga naunang insidenteng may kaparehong modus ng Gapos Gang. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Nagpasalamat si Alex Ayala sa pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang achievement sa larangan ng tennis. Ang nag-fanboy na Pangulo, iginawad kay Alex ang presidential citation sa espesyal na homecoming reception sa Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Mula sa red carpet, musika. Hiyawan ng mga nakahilerang empleyado hanggang sa abot tengang ngiti ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, mainit na sinalubong si Pinay tennis ace Alex Ayala sa isang espesyal na reception sa Malacanang kagabi. Iba pang mga opisyal ng pamahalaan ang nakisaya at nagbigay pugay kay Alex. Nagbalik bansa kasi si Alex matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos hindi na itago kay Alex ang pagiging fanboy. Dati pa lang daw, alam niya ng malayo ang mararating ng atleta. Alex, when you first started winning, when people were starting to take notice of you, I was asked, what do you think about Alex Ayala doing so? And my single comment was that she's just getting started. And you know what? You proved me right. Thank you. You proved me right. Si Ayala, ang kauna-unahang Pinay player na umabot sa round of 16 ng Wimbledon, na itinuturing na pinakamalaki at pinakaprestiyosong tournament sa mundo ng tennis. Dahil sa kanyang makasaysayang performance sa Wimbledon tournament, umakyat na sa world number 28 ang ranking ni Ayala. Pero teka, hindi pa raw siya nagtatapos dyan. Sa event, ginawaran din si Alex ng isang presidential citation dahil sa mga achievement niya sa tennis at karangalang ibinigay niya sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng tennis star para sa suporta ng buong Pilipinas. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. So, I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Bago yan, binigyan din ni Ayala ng tennis ball at cap sina Pangulong Marcos at First Lady bilang souvenir. Sunod na sasalang si Alex sa paparating na Mubadala DC Open sa Amerika sa July 25. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, Amerikanong marine biologist pinatay sa loob ng bahay sa Negros Oriental. 10 kilong bigas na pamigay ng gobyerno, tinimbang ngunit kulang. At Bea Alonso at Vincent Co, kinasal na sa Makati. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinaimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang driver ng sasakyan na naglabas ng papel na may nakasulat na NBI sa Skyway sa Makati. Ayon sa uploader ng video at larawan sa social media platform na Reddit, nasa likuran niya nung una ang sakyan bago sumampa sa Skyway ramp. Paulit-ulit siyang inilawan at binusinahan ng driver kaya pinauna na niya ito. Pero imbis na tuluyan siyang lampasan, hinarangan daw nito ang kanyang sasakyan. Doon na pinakita ang papel na may nakasulat na NBI. Natakot daw ang uploader na baka bagong karnaping modus ito kaya humarurot na lang siya palayo. Inaalam na ng NBI ang pagkakilanlan ng nangharang na driver. Naging usap-usapan ang ilang sako ng bigas na pinamahagi sa ilalim ng programa ng Administrasyong Marcos. Kulang daw kasi ito sa nakatatak nitong timbang.
Ayon naman sa barangay, nang sinuri nila ay butas daw pala ang sako. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano ang naging reaksyon ng ilan sa mga nakatanggap ng bigas? Julius, dismayado at nagulat ang ilang mga nakatanggap nga ng ilang sako ng bigas ng mga residente ng isang barangay sa Mandaluyong City dahil nadiskubre nila na dinaya at binawasan pala yung dapat sana 10 kilos na sack of rice na natatanggap nila. At ang pinagtataka nila at iniisip nila ngayon kung gaano katagal na raw ba itong ginagawa sa kanila. Viral ngayon sa social media ang mga larawan ng mga sako ng bigas kung saan isang recipient ang nakakuha ng sakong may label na 10 kilo. Pero nung tinimbang ay 8 kilo lang. Ang bigas na yan, ipinamigay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang na proyekto ng Malacanang. Nakausap namin ang isa sa mga nakatanggap na senior citizen na si Aling Malu. Dismayado siya nang matimbang ang natanggap niyang sako na 8.5 kilos lang pala ang laman. Nagulat kami at nagulat ako. Dapat sana, sabi ko, pantay, dapat pare-parehas. Kahit 10 kilos man ang sinabi, di 10 kilos. Ang isang araw, 1 kilo at kalahati ang consume namin. Kumbaga, isang araw din sana na... Oo. Nang mabalitaan ng barangay ang insidente, agad daw nilang dinouble check ang mga sakong hindi pa na ipapamigay. Dito na nila napansin ang mga butas na sako. Dahil dyan, inihiwalay nila ang mga underweight at butas na sako ng bigas. Opo, meron talaga siyang butas na doon dadaan siguro yung babawasan yung bigas para maging hindi na yung normal yung timbang na 10 kilo. Alam po namin dito sa amin na kung paano po at kung ano po yung halaga ng bigas na yon kahit 1 kilo lang. Sumama ang News 5 sa isinagawang pamimigay ng mga bigas sa mga beneficiaries sa ilalim ng naturang programa. At ang ilan nga sa kanila, kinakabahan dahil baka maging sila ay kulang sa timbang ang matanggap na bigas. Kaya't paulit-ulit nilang pinapatimbang ang mga natatanggap nila. Si Aling Lucila nga, kahit saktong 10 kilo ang natanggap, ay dismayado pa rin dahil hindi patas ang timbang sa ibang nakatanggap noong mga nakaraang araw. Ay, siyempre po, mag-aalala din ako dahil isa rin akong kukuha Nakakulang din yung bigas ko. Kaya ganun. Sana, buti nga hindi nangyari sa amin yun. Yung mga nauna nakakuha. Ipina-blacklist na ng Mandaluyong LGU ang supplier ng bigas na nagbigay ng kulang-kulang na kilo. Tiniyak ng Malacanang na hindi rin pwede kay Pangulong Marcos ang kulang-kulang na kilo ng bigas. Sabi ni Yusek Claire Castro, nasa 29,500 na sako ng bigas ang ipinamahagi, pero tinatayang nasa 50 sako ang kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. Julius, ito na nga yung pangalawang batch ng pamimigay ng bigas ng Bawat Bayan Makikinabang program. Subalit ngayon lamang daw talaga nila na-discover itong discrepancy na ito. Dahil dyan, yung mga pamimigay na isinasagawa ngayon, nagdadala na sila ng mismong weighing scale para ma-double check nila na kada sako na ipinamimigay sa mga recipients ng mga senior citizen, masigurong tiyak yung timbang nito. At kanina nga rin sinubukan nating tanungin yung mga opisyal ng barangay, partikular na nga dyan sa Highway Hills, kung sakali ba na meron pa sila nung stock or naitabi nila yung mga may problema na mga sako, yung mga butas na sako, mga nabawasan na, at ayon sa kanila na i-turn over na raw kagad nila ito sa LGU. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Weather update tayo mga kapatid. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal sa loob ng ating area of responsibility. Ito nga ang bagyong Josie. Yan po ay lumakas into a tropical storm at nakapasok sa ating area of responsibility kaninang 12:30 ng madaling araw at kaninang alas 8 ng umaga, yan po ay humina into a tropical depression. Kanina namang alas 2 ng tanghali, tuluyan na po yung nalusaw at isa na lamang pong low pressure area na huling namataan ng pag-asa sa layong 1,095 kilometers east ng southeastern Luzon at wala po yung naging direktang epekto sa atin at posible pa po yung humina at malusaw sa susunod na 24 hours. Itong
Low pressure area na ito ay wala kang direktang epekto sa atin, pero nagkaroon po yan ng mga kaulapan na naka-apekto po dito sa areas ng Samar at Dinagat Islands. At kasabay po ng paglayo niyan at pagkalusaw, mawawala na rin po ang epekto ng kanyang trough o extension. Samantalang, ito namang bagong bagyo sa labas ng ating area of responsibility, dyan po sa may southern portion ng China, ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 940 kilometers. West-northwest ng extreme northern Luzon at yan po ay hindi rin natin nakikitang lumakas pa at isang maging malakas na bagyo nga at wala rin po tayong nakikitang direktang epekto niya sa ating bansa. Yan po ay patuloy na kikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at nagiging maganda pa nga po ang epekto niyan dahil habang lumalayo po yan, sa kanya po napupunta yung hila ng habagat o southwest monsoon na kung saan humihina naman ang epekto sa atin. Dahil po sa ating habagat, medyo maula pa rin po ang panahon natin at meron pa rin po tayong mga tsansa ng pagulan dito na lamang po sa western section ng Northern Luzon, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra, diyan po nakaka-apekto na lamang yung ating habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon, magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon sa mga susunod na araw at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga pulo-pulo lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms natin. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Pero again, mga kapatid, mag-ingat po tayo kapag meron tayong mga thunderstorms, although hindi masyadong nagtatagal, minsan may kasama po yung malalakas na bugso ng hangin na may mga kasama rin pag-ulan ng yelo at minsan nga nagkakaroon pa tayo ng buhawi kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Dito nga sa Metro Manila para bukas, magiging maaliwalas po ang panahon natin. Sa maghapon na po yan, magiging maula po sa hapon at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pagulan hindi naman nagtatagal at may kababaan po yung ating tsansa ng pagulan sa maghapon na po yan. Pero again, sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga nangungunang showbiz balita ngayong Martes. Look who's back! Umagaw ng atensyon ang pagbabalik telebisyon ng multimedia prince na si James Reid sa inaabangang seryeng Someone Someday na mapapanood po dito sa TV5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Haharanain kita, saan tayo magpunta, yung tipong kahit wala lang. Ewan na lang talaga kung hindi ka kiligin sa nag-iisang nation's multimedia prince na si James Reid. Humarap sa kanyang fans at sa press si James ilang araw bago ang pagbabalik prime time niya matapos ang isang dekada. Bibida si James kasama ang phenomenal box office queen na si Catherine Bernardo sa inaabangang seryeng Someone Someday. Kilala kita. Yun naman pala eh. Gaganap siya bilang si Jordan, ang childhood friend ni Billy, played by Catherine Bernardo. Chika ni James, inamin naman niya kay Kath na kinabahan siya sa kanilang proyekto. I actually told Kath when we first started working, I was like, I'm so nervous. I've actually never worked with another leading lady. And then she was like, it's okay. I know how you feel. Match made in on-screen heaven. Ang bansag ng ilang fans sa magiging tambalan nina James at Catherine na ang iba nga, tinatawag na rin silang Kath Reid. Eto pa nga, sabi ni James, kakaibang relationship daw nina Jordan at Billy ang matutunghayan ng fans. Me and Kath working together has been long anticipated actually by a lot of the fans, and being, I think this new open kind of way of working together it's allowing for more possibilities, it's allowing for more opportunities. Tsaka hindi normal yung kwento nila, yung relationship nila, and I think it's a very special relationship that they have. Para kay James, ang fans na raw ang magdidikta kung pagsusunod-sunurin niya ang kanyang pagbabalik telebisyon. Pero thankful daw siya na nahanap niya ang right project at timing sa kanyang TV comeback. Acting is, it's fantasy. You know, you get to live larger-than-life situations, experience larger-than-life love, get to try things that you would never really in real life. So I think that's the part I missed most about acting, is the creative part. Yeah. Abangan ang Someone Someday simula July 27 sa Todo Max Prime Time ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Amerikanong marine biologist binaril sa loob ng kanyang bahay sa Negros Oriental.
At inaabangang rematch ni Pacquiao at Mayweather na postponed na naman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang isang Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental matapos siyang barilin sa loob ng kanyang bahay. Kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old. Ayon sa investigasyon, bigla na lang pinasok ng 3 salarina ang bahay ng biktima. Nagkataong nanonood doon ng TV si Carpenter nang barilin siya at mapatay. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Tumilapon sa kalsada ang isa sa 4 na pasahero ng tricycle matapos masalpok ng humaharurot na kotse sa Cotabato. Ang eksenang yan sa pool sa CCTV. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa kuha ng CCTV na ito sa National Highway ng Tulonan, Cotabato umaga nitong Sabado, makikita ang nakaabang na tricycle. Hindi kita sa CCTV pero nag-U-turn pala ang tricycle pagkalagpas ng ilang motor. Tiyempo namang paparating ang itim na kotse na mabilis ang takbo. Sinubukan itong magpreno pero inabot pa rin ang tricycle. Sa isang anggulo ng CCTV, tumagilid ang tricycle. Ang isang pasahero nito tumilapon sa kalsada. Agad namang sumaklolo ang ilang residente sa lugar. Dinala sa ospital ang 4 na pasahero ng tricycle. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng kotse. Sa imbestigasyon, galing umano sa bayan ng Magpet ang kotse at papunta sana ng Tacorong City sa Sultan Kudarat nang mangyari ang disgrasya. Maghahatid naman daw sana ang tricycle ng mga pasahero. Bali, diretso naman po yan nabangga ng kotse ng tricycle kasi hindi niya napansin ang tricycle na tumawid po. Nawalan siya ng control kasi diretso na tumawid yung tricycle kaya nabangga niya kaagad yung tricycle. Nakalabas na ng ospital ang mga sugatang pasahero. Nagkaarigluhan naman ang 2 panig. Nagpasya rin ang driver ng kotse na sasagutin ang danyos maging ang pagpapaospital ng mga nasugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Aarangkada na bukas ang kampanya ng Alas Pilipinas Men's Team para sa 6th CV Cup sa Ilocos Sur. Tuloy-tuloy ang pag-eensayo ng ating mga pambato para sa una nilang makakaharap na Team Cambodia mula sa Group B. Pinangungunahan ng Italian coach na si Angelino Frigoni ang ating national team. Mapapanood ang harapang yan live sa YouTube page ng One Sports bukas ng hapon. Posibleng sa susunod na taon na matuloy ang rematch ni na pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Sinabi yan mismo ng CEO ng promotional company ni Pacman na MP Promotions. Enero sa susunod na taon ang tentative date ng rematch. Una itong nakaschedule sa Setyembre. Committed pa rin naman daw ang 2 boxing icon na ituloy ang laban. Plano naman ni Pacman na sumabak sa isang exhibition match bago matapos ang taon. May mga pinagpipilian na raw ang pambansang kamao bagamat wala pang pinangangalanan ang kanyang kampo. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos bahagyang tumaas ang net satisfaction rating base sa SWS survey. At batigang aktor at Jurassic Park icon na si Sam Neill pumanaw na sa edad na 78. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga,
Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bahagyang nakabawi si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang record na low net satisfaction rating noong Marso. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Mula sa record low na score noong Marso, nakabawi si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang net satisfaction rating nitong Hunyo. Ayon sa huling survey ng social weather stations, noong June 20 hanggang 29, umakyat sa negative 7% ang net satisfaction rating ni PBBM. 8 percentage points yang mas mataas kesa sa negative 15 noong March 2026. Kung hihimayin, 38% na ang approve sa performance ng Pangulo mula sa dating 33%. Bumaba naman ang hindi satisfied na naging 45% mula sa dating 49%. Pinakamataas ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Balance Luzon. Pinakamababa naman sa Mindanao na may minus 35 na score. Sa parehong survey, natanong din kung anong antas ng pamumuhay ng mga Pilipino ang pinagsisilbihan ng Pangulo. 43% ang nagsasabing interes ng mga mayayaman ang pinagsisilbihan ni PBBM. 35% ang nagsasabing interes ng mga mahihirap, habang 25% ang sa middle class. Isinagawa ang survey matapos ang state visit ni PBBM sa Russia. Respondents sa face-to-face interviews ang 1,200 adults nationwide na may error margin na plus-minus 3%. Ngayong araw, maagang nagtungo sa Tarlac si Pangulong Bongbong Marcos. Ininspeksyon niya ang National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City sa Capas. Fully operational na ang Phase 1 ng proyekto na mapapakinabangan ng higit 240 student athletes ngayong taon. Sa Gapan City naman, sa Nueva Ecija, ang Pangulo rin ang nanguna sa inaugurasyon ng Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project. Isinusulong ito bilang pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Today, as we gather once again for the inauguration of Phase 1, we demonstrate our will and our determination to ensure that our plans come into fruition. This achievement comes at a time when the need to boost our energy sector has never been more apparent or more urgent. Ngayong Martes hanggang Huwebes, nakatakdang lumipad pa Singapore ang Pangulo para sa isang working visit. Makikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Lawrence Wong tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa usapin ng kalakalan, investment at regional development. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, malungkot na balita po. Pumanaw na ang veteranong Hollywood actor na si Sam Neill sa edad na 78. Nasa Frontline. Balitang yan, si MJ Murfori. Isa ang News 5 sa mga huling nakapanayam ng Hollywood icon na si Sam Neill sa kanyang pagbisita sa Pilipinas para sa MVP Group movie na The Last Resort. Sa aming pag-uusap, pinakita niya kung bakit malalim ang kanyang paghanga sa mga Pilipino. Oh, we'll miss you! I'm gonna miss you too. Nagluluksa ang entertainment industry sa pagkawala ng isang Hollywood icon at treasure nito na si Sam Neill, na minahal at nakilala bilang ang paleontologist na si Dr. Alan Grant ng Jurassic Park. Kahapon, inanunsyo ng kanyang pamilya ang kanyang biglaang pagpanaw. Sunod-sunod ang pagbuhos ng pagdadalamhati mula sa mga nakatrabaho, kabilang na ang kanyang direktor na si Steven Spielberg, na hinangaan siya sa kanyang husay bilang isang aktor at tao. Ganoon din sina Jeff Goldblum at Laura Dern na kanyang co-stars. Nitong nakaraang taon lamang, nakasama ng News 5 si Sir Sam Neill matapos siya mag-pack up sa The Last Resort movie ng MVP Group. Winelcome pa niya ang News 5 sa kanyang suite para gawin ang interview. Kagagaling lang niya sa Malacanang at suot pa niya ang kanyang barong Tagalog na naigdaw ang ganda ng ugaling Pinoy na tumatak sa kanyang puso na una niyang na-experience pagbisita niya sa Tondo noong 70s. Manila is so interesting to me because, you know, to me, I mean, it's not a
pretty city. In fact, some of it's a bit of a mess. This city is all about humanity. It's about the richness of human life. The people are so warm here. 2022 na nagkaroon ng lymphoma si Sir Sam Neil at nasenti siya at naalala niya ang isang moment sa buhay niya na inalagaan siya ng mga Pilipinong nurse nang ma-ospital siya. Most of my nurses were Filipina, and they were so wonderful and so attentive and good to me. I'll never forget them. They were the best. Nasaksihan ng News 5 ang isang aktor na hindi lang hinangaan dahil sa kanyang sining, kundi dahil sa kanyang kabutihan sa kapwa. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod! At Bea Alonzo at Vincent Co nagpakasal na raw sa Makati City. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kapapasok lamang pong balita, hindi na raw ipapatawag ng prosekusyon bilang testigo ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Bukod kay Zulaika, hindi na rin daw isasalang sa witness stand si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Capunan, ito raw ay quote-unquote unnecessary at redundant. Isasalang dapat sina Zulaika at Bello kaugnay ng Article 4 ng impeachment case ni VP Sara na tumutukoy sa grave threats, inciting to sedition at alleged assassination plot laban sa Pangulo. Mga kapatid, madalas po nating marinig at mabasa ngayon ang salitang Romanov. Pero ano nga ba ito? Ang Romanov po ang pinakahuling maharlikang dinastiya ng Russia sa loob ng 300 years mula 1613 hanggang 1917. Ang House of Romanov ang naghari sa Russia. Sila ang nagpalawak sa imperyo hanggang maging pinakamalaking bansa ito sa buong mundo kung ang lawak ng lupain ang pagbabasehan. Sa panahon din po nila, itinayo ang mga palasyong hanggang ngayon ay dinarayo ng mga turista. Pero nagkagera, tumindi ang kahirapan at naghimagsik ang mga mamamayan. Dito na sumiklab ang Russian Revolution noong taong 1917. Napilitang bumaba sa trono si Tsar Nicholas II. Siya ang huling emperador ng Russia. Pero mas madilim pa ang sumunod na yugto. Noong July 17, 1918, sa isang bahay sa Yekaterinburg, minasaker si Nicholas, ang asawa niyang si Alexandra, ang kanilang 5 anak at ilang tauhan. Isang buong maharlikang pamilya ang binura sa kasaysayan sa loob lang ng ilang minuto. At eto pa, dahil hindi agad inamin ng bagong gobyerno ang nangyari, kumalat po ang chismis na may isang prinsesang nakatakas. Siya po si Anastasia Romanov. Ang misteryong iyan ang nagbigay inspirasyon sa mga libro, pelikula at musical sa loob ng maraming dekada. Pero sa pamamagitan ng DNA testing noong 1990s at 2000s, napatunayang wala pong nakaligtas sa pamilya Romanov. Kaya ang pangalang Romanov ay hindi lang nagpapaalala ng mga hari at reyna, kundi ng isa sa pinakasikat na pagbagsak ng isang makapangyarihang dinastiya sa kasaysayan ng mundo. At posibleng dyan din po nagsimula o nagmula ang simbolismo ng Operation Romanov na naririnig po natin magpasa hanggang ngayon. Yan po ang ating K-alaman. Okay. Susunod, sa inabahaba ng prosesyon, sa kasalan din pala nagtapos sina Bea Alonzo at Vincent Co.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hinimok ng Amerika ang mga bansang tinutulungan nito na kumalas na sa International Criminal Court. Yan ay kasunod ng banta ng Amerika na buwagin ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ito ang banta ni U.S. Secretary of State Marco Rubio laban sa International Criminal Court na pilit umanong nanghihimasok sa soberanya ng Amerika. Hinihimok din ng Amerika ang mga bansang kasapi ng ICC na kumalas mula sa Rome Statute ang kasunduang bumuo sa ICC. Binalaan din nito ang mga bansang binibigyan ng tulong ng US na siguruhing ibabasura nila ang pagsuporta sa ICC. Pilit daw kasing tina-target ng ICC ang mga Amerikanong sundalo at mga opisyal na katumbas ng panghihimasok sa soberanya ng kanilang bansa. Nung nakaraang taon, ilang ICC officials ang pinatawan ng sanctions ng Amerika kasunod ng inisyu nilang arrest warrant laban sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa gulo sa Gaza. Binuksan din ng ICC ang investigasyon sa posibleng war crimes ng mga sundalo ng US sa Afghanistan. Binuo ang ICC noong 2002 para imbestigahan at litisin ang mga inakusahan ng pinakamabibigat na krimen tulad ng genocide, war crimes at krimen laban sa sangkatauhan. Tingin ni ICC accredited lawyer attorney Joel Butuyan, posibleng ang mga hakbang na ito ng US laban sa ICC ay dahil sa maaaring pananagutan ng kanilang bansa sa pag-atake ng Israel sa Palestine at sa krimeng nangyari sa Afghanistan na inokupa ng Amerika. Pero malabo raw na makaapekto ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Advantageous nga sa Amerika, no, na si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes, mga pro-China yung mga yan, no? And ang US naman, tignan mo talagang nagpapadala nga ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan yan. Yun nga lang, 11 opisyal ng ICC na raw ang naapektuhan ng sanksyon ng US, kabilang na ang 2 may hawak sa kaso ni Duterte. Dahil sa sanksyon, hindi na sila makagamit ng mga produkto ng Amerika gaya ng Microsoft, pati bangko at kahit TNVS. Pero naniniwala si Attorney Butuyan, malabong mag-withdraw sa ICC ang karamihan ng bansang kasapi nito. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang dahil hindi raw sakop ng gobyerno ang polisiya ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bea Alonzo and Vincent Po just got married. Ayon po yan sa Showbiz Insider na si Ogie Diaz. Congratulations, Bea Alonzo and Vincent Co. Finally, they got married na sa Makati noong July 13 at 7 p.m. At ayun nga, meron nga nagpadala sa akin ng retrato. Ay, oo nga, confirm nga, sabi ko. Meron din silang COM o Certificate of Marriage. Oo, ay oo nga, sila na, di ba? Sabi pa nga po ni Mama Ogs, pribado ang naging kasal ng dalawa sa Makati City Hall. Iilang tao lang daw ang nakasaksi sa kasalang Bea at Vincent.
At eto pa nga, mainit-init pa, nag-post po si Mayor Nancy Binay sa Facebook ng picture kasama si Bea Alonzo sa City Hall. Hinala tuloy ng netizens, baka si Mayor ang nagkasal sa dalawa. Wala pa pong kumpirmasyon sina Bea at Vincent. Una nang napabalitang naunsyami ang kasal nila sa Spain dahil sa umano'y di pagkakasundo sa prenup agreement. Eto pang matindi, puno ng sorpresa ang Vibe Plus. Siyempre, para po yan sa kaarawan ng aming boss, TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Narito po ang Frontline Report. Pasabog kung pasabog ang latest episode ng mas pinalakas na OPM show na Vibe Plus. Mula sa performances ng hosts hanggang sa special number ng Starworks artists. Talagang todo bigay lahat. Para yan sa pagpupugay at pagdiriwang ng birthday na nag-iisang TV5 chairman na si Manny V. Pangilinan. Big reveal din ang pagpasok ni Gigi Delana bilang pinakabagong host ng Vibe Plus. Simula pa lang ng kanyang performance, buhos na ang energy ng kantahin niyang iconic River Maya song na Ulan. Emosyon naman ang nangibabaw nang umawit si Sherin Regis kasama sina Carmela at Selena Griffin. Suwakang inawit nilang patuloy ang pangarap sa tema ng episode na Reaching for Your Dreams. Nais kong maihip ng hangin. Sinundan naman niya ng makatindig balahibong performance na kapatid heartthrob at Project Loki star Dylan Menor, Between Escalante at Ronnie Liang sa kanilang rendition ng Nais Ko by Basil Valdez. Bonus pa para kay MVP, ang surprise appearance ni A Secret and Prague star Enrique Hill na may hawak na cake upang makisaya sa celebration. Happy birthday to you. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Happy birthday! Today, Boss ang MVP. birthday ng aming bossing. Sir MVP, happy birthday po sa inyo. Happy birthday po, and may all your wishes come true. Di ba? But congratulations din kay Bea and kay Vincent. Oo. Natuloy The din. newlyweds. Natuloy din. Natuloy din. Kailan nangyari? Sir. Kagabi. Kagabi nangyari lang. Congrats. Eh, talaga ganyan ang pagmamahal. Sorry. Ano ka mo? Ganyan ang pagmamahal? Oo. Na? Hindi, yun na yun. Tunay na pagmamahal. Harangin man ang sibat. Oo. Ano ibig sabihin harangin na si Bat? Eh, syempre marami silang naging, di ba? Challenges. Mga ordeals. So, ano man ang mangyaring yan, sabi ko nga kanina, di ba, ang ending, doon pa rin sa, kasal pa rin ang ending. We're happy for you guys. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5, so 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.